Mga Bilang chapter 21. Nabalitaan ng hari ng Arad, isang haring Kananeo sa timog, na magdaraan sa Atarim ang mga Israelita. Sinalakay niya ang mga ito at nakabihag ng ilan. Kaya ang mga Israelita ay gumawa ng panata kay Yahweh. Sabi nila, tulungan ninyo kaming talunin ang mga taong ito at wawasakin namin ang kanilang mga lungsod para sa iyo. Dininig naman sila ni Yahweh. Kaya nang mabihag nila ang mga Kananeo ay winasak na nila ang lungsod ng mga ito at tinawag nilang Horma ang lugar na iyon. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ang bayang Israel ay nagpatuloy sa paglalakbay at nagkampo sa Obot. Mula roon, nagtuloy sila sa mga guho ng Abarim sa ilang na nasa silangan ng Moab. Pag-alis doon, nagpatuloy sila sa libis ng Zared. Buhat naman dito ay nagtuloy sila sa kabila ng ilog, Arnon, isang lugar na nasa pagitan ng lupain ng mga Amoreo at ng mga Moabita. Kaya natala sa aklat ng mga pakikipagdigma ni Yahweh ang ganito, parang ipo-ipong sinakop niya ang Waheb at ang kapatagan ng Arnon at ang kataasan hanggang sa kapatagan ng Ar at sa hangganan ng Moab. Mula sa Arnon, nagpatuloy sila hanggang sa lugar na tinatawag na Balon. Ang lugar na ito ay tinawag na Balon sapagkat dito sila pinahukay ni Yahweh ng balon para makunan ng tubig. Umawit sila roon ng ganito. Bumukal ka ng tubig o balon at sa iyo'y awit ang aming tugon. Mga pinuno ang humukay sa iyo na ang gamit ay tungkod at setro. Mula sa ilang na iyon ay nagtuloy sila sa Matana. Nagdaan ng Nahaliel at Bamot. Pag-alis doon, nagtuloy sila sa isang kapatagang sakop din ng Moab sa tuktok ng Pisga na nakaharap sa ilang. Ang mga Israelita ay nagsugo kay Haring Sihon, isang Amoreo. Ipinasabi nila, maaari po bang makiraan kami sa inyong lupain? Hindi po kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan, ni iinom sa inyong balon. Sa lansangan ng hari po kami daraan hanggang sa makalampas kami sa inyong nasasakupan. Subalit hindi sila pinahintulutan ni Haring Sihon. Sa halip tinipon niya ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita sa Jahaz. Ngunit nagwagi ang mga Israelita at nasakop ang kanyang lupain mula sa ilog Arnon hanggang Jabok sa may hangganan ng Amon. Matitibay ang mga kuta ng Amon. Sinakop ng mga Israelita ang mga lungsod ng mga Amoreo pati ang lungsod ng Hesbon at ang mga bayang sakop nito. Pagkatapos sila na ang nanirahan sa mga lungsod na ito ng mga Amoreo, ang Hesbon at ang siyang punong lungsod ni Haring Sihon na lumupig sa hari ng Moab at sumakop sa lupain nito hanggang ilog Arnon. Kaya ang sabi ng mga awit, hali kayo sa Hesbon at muling itayo ang lungsod ni Sihon. Mula sa Hesbon na lungsod ni Sihon, lumabas na parang apoy ang kanyang hukbo. Tinupok nito ang lungsod ng Ar sa Moab at nilamon ang kaburulan ng Arnon. Kawawa ka Moab sapagkat ito na ang iyong wakas. Kawawa ka bahay ng Diyos na si Semos. Ang mga anak mong lalaki ay hinayaan niyang maging pugante. Ang mga anak mong babae ay nabihag ni Sihon na hari ng mga Amoreo.
Napuksa pati ang mga sanggol mula sa Hesbon hanggang sa Dibon, mula sa Nasim hanggang sa Nofa na malapit sa Medeba. Nanirahan nga ang mga Israelita sa lupaing nakuha nila sa mga Amoreo. Pagkatapos si Moises ay nagsugo ng mga espiya sa Jazer at nasakop din nila ito pati ang mga karatig bayan nito. Pinalayas din nila ang mga Amoreo roon. Hinarap naman nila ang Bashan, ngunit nilabanan sila ni Haring Og sa Edrei. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Huwag kang matakot sapagkat ipapalupig ko siya sa iyo. Magagawa mo sa kanya ang ginawa mo kay Haring Sihon ng Hesbon." Napatay nga nila si Og, ang mga anak nito at ang lahat ng kababayan nito, wala silang itinirang buhay. Sinakop nila ang lupaing iyon.